Ang echocardiogram test ay wala namang iba kundi isang ultrasound scan ng puso. Sa panahon ng echocardiography study, isang transmitter ang nagpapadala ng ultrasound beam at ang mga echo na alon na nagmumula sa puso ay nire-reflect at ito ay nire-reconstruct bilang imahe at ipinapakita sa screen bilang isang echocardiogram. Sa echocardiogram, sinusuri natin ang estruktura ng puso at sa pamamagitan ng paggamit ng iba pang mga pamamaraan tulad ng Doppler studies at iba pa, sinusuri natin ang paggana ng puso. Kaya sa echocardiography, mayroon tayong transthoracic echocardiography, pati na rin ang transesophageal echocardiography. Ito ang iba't ibang mga pamamaraan. At sa madaling salita, pagdating sa 2D echocardiogram, ito ang karaniwang ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na gawain. Ito ay isang 2-dimensional echocardiogram at nagbibigay ito ng pag-unawa sa iba't ibang mga silid ng puso at mga estruktura ng puso at ang mga galaw nito. Kaya sa pag-aaral ng echocardiography, mayroon tayong ibang pamamaraan na tinatawag na M-mode echocardiogram. Ito ay isang time motion echocardiogram. Nagbibigay ito ng isang single beam ng ultrasound analysis. Kaya gamit ang M-mode echocardiography na ito, sinusuri natin ang iba't ibang mga sukat tulad ng ano ang laki ng puso, ano ang lapad ng particular na estruktura at ano ang haba at lalim. Ganun ang paraan ng pagsusuri natin. Samantalang sa Doppler studies, sinusuri natin ang paggalaw ng mga pulang selula ng dugo. Batay doon, sinusuri natin ang iba't ibang presyon sa loob ng puso at mayroon ding isa pang paraan sa 2D echocardiography na tinatawag na color Doppler studies. Kaya gamit ang color Doppler sa pamamagitan ng kulay na ipinapakita sa mga selula ng dugo, sinusuri natin ang paggana ng iba't ibang balbula. Kung ang isang partikular na balbula ay may pagkipot o kung ang balbula na iyon ay tumatagas. Kaya batay sa color coding, sinusuri natin ito at maaari rin nating malaman kung may mga abnormal na koneksyon sa pagitan ng mga silid ng puso, batay sa direksyon ng daloy at iba pa. Kaya sa pamamagitan ng paggawa ng mga komprehensibong pag-aaral na ito, gamit ang M-mode echocardiography at 2-dimensional echocardiography, pati na rin ang Doppler studies at color Doppler studies. Kaya masusing susuriin natin ang istruktura ng puso pati na rin ang paggana nito. Noong mga unang panahon, karaniwan naming ginagawa ang cath study, isang technique na tinatawag na cath studies para maintindihan ang mga presyon sa loob ng puso sa pamamagitan ng paglalagay ng mga catheter sa loob. Isa itong invasive na pamamaraan. Ngunit sa pangkalahatan ngayon, ang echocardiography ay halos nagsisilbing alternatibo sa cath studies. Maliban na lang kung talagang kinakailangan, hindi na kami gumagawa ng cath studies. Halos napalitan na ng echocardiography ang lahat ng cath studies. Kaya naman, napakagandang kasangkapan nito at tumatagal lamang ng 5 hanggang 10 minuto para makagawa ng isang komprehensibong echocardiography study. At nagbibigay ito ng detalyadong impormasyon tungkol sa estruktura at paggana ng puso.